Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong colored portrait. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit marami akong piniprint na design sa isang papel, ang sagot ko po dyan kasi yung piniprint ko po, iba-iba po yung size niya para makapili po ako kung ano yung size na babagay dun sa part na paglalapatan nung gagawin kong tattoo. So, ayan po yung setup natin ng ink caps. May nilalagay akong double adhesive o double sided tape kung tawagin. Ito naman po yung mga tinta na gagamitin natin para dito sa colored portrait na gagawin natin. So, ayan po, kung makikita nyo, meron akong tatlong large na ink caps. Tapos, ito naman yung mga size ng needle na gagamitin natin. 3RL, 9M1, 15M1, tsaka 15RM. So dito sa paggawa ko ng colored portrait, gumagamit din ako ng solid black, medium wash at tsaka light wash. Yan po yung mga large cap na yan. Tapos pupunin ko lang ng solution. Yung unang ink caps na large, solid black lang po yon. Yung pangalawa, medium wash, 9 drops. Tapos pupunuin ko lang ng solution. Tapos yung pangatlong cup, 2 drops. Tapos pupunuin ko rin siya ng solution. Kung wala naman po kayong solution o witch hazel, pwede kayong gumamit ng distilled water. So dito ang gamit ko 15M1. Pag gumagawa po ako ng buhok, pa-brush lang po yung ginagawa ko para lang ako nagla-line, pero ang gamit ko po Magnum. Tapos sa kulay naman na ginamit ko dito, ang gamit ko is dark brown. Tapos mamaya be-blendingan natin ng brown. Magkaiba po yung dark brown at saka yung brown Pero kung wala po kayong brown at meron naman kayong dark brown, pwede naman kayong gumamit siguro ng dilaw para mag brown. So kinamitan ko rin siya ng dark skin tone at saka ng sienna para dun sa mga kulay ng buhok na nakikita ko dun sa kinokopya natin na design. So ayan kung makikita nyo, ayan po yung mga kulay ng buhok. Meron tayong black, meron tayong medium wash, may dark brown, may brown, tapos may sienna, tapos may mix ng sienna at saka dark skin tone. Basta laro-laruin nyo lang po kung ano yung nababasa nyo dun sa reference na ginagaya natin. So dito inuna ko muna yung buhok, yung babang part. Minsan naman pag gumagawa ko ng portrait, inuuna ko naman yung buong muka bago yung mga buhok. Kanya-kanyang trip lang yan Kung ano yung trip kong unahin na tapusin, yun muna yung tinatapos ko. So dito sa paggawa ng labi, ang una kong ginagawa dyan, kinukuha ko muna yung shape ng labi niya bago ko siya i-shade. Pero huwag masyadong didiinan kasi baka mapasolid yung pasok ng tinta. Medyo mahirap maghabol kapag ganon. Pwede rin pong i-bloodline nyo muna para makuha lang natin yung hulma ng pinakabibig niya. Sa ganito, 3RL yung gamit ko para sa mga detail niya. Tapos kung may makikita kayo na parang yan yung makintab na yan, baby oil. Ginamitan ko po siya ng baby oil kasi pag gumagamit po ako ng baby oil, mas nakikita ko yung detail dun sa stencil. Tapos mas madali ko din siyang nalilinis o napupunasan pagka nilalagyan ko ng oil habang naglaline ako. Habang naglilinya, mas madali, dampi-dampi lang, sumasama na kaagad yung mga excess na tinta o yung mga sumobrang tinta sa ibabaw ng balat. Mas na-absorb ka agad nung tissue na ginagamit ko. So dito, yung sa ilalim ng ipin niya, ginamitan ko yan ng solid black, base doon sa kinokopya ko. Tapos dito naman sa pagitan ng mga ipin niya, ang gamit ko dito light wash lang. Kumbaga yung light wash na templado natin,
sinausaw ko pa siya sa hugasan para mas lumabo siya. So eto, habang ginagawa ko siya, kung titignan nyo, para siyang dark na black. Pero pagka pinunasan ko po yan, malabong malabo lang talaga siya. Kumbaga makita lang na merong pagitan yung mga ngipin nung ginagawa natin. Okay na yon. Tapos mamaya isi-shade ko rin siya ng malabong wash para pantay yung pinaka part nung balat na ginawan natin ng tato. Kasi kung iiwan natin yung ngipin na hindi natin nasusugatan o hinahaguran ng kahit na anong tinta, parang nakalubog siyang tignan. So kailangan maging pantay yung kung magpantal man yung balat, papantay siya kasi hinaguran din natin siya ng malabong wash. So kasi doon din naman sa kopyahan, makikita nyo na parang medyo light na gray yung pinakakulay dun sa ipin niya, kaya shinade ko na rin siya ng malabong wash kasi gray din naman yung kalalabasan nun kapag ka nag-healed. So dito, dun sa sulok nung bibig niya, ginamitan ko siya ng dark brown base dun sa kinokopya natin. Tapos eto na, nag-blending tayo ng maroon dito sa part na to, itong sinishade ko na to. Tapos mamaya gagamitan ko rin siya ng ng dark skin tone, mix ng dark skin tone at saka ng maroon. So yan, dito sa part na to medyo nagmix na ako dyan ng medium skin tone at saka maroon. Kung makikita nyo, medyo parang wala naman siyang ganong pagkakaiba, pero pagka humupa yan o nag-flat mamaya, o kaya kung makikita nyo ng personal talaga, makikita nyo meron talaga siyang difference. Meron kayong makikita na pagka dark ng maroon, tapos yung ditong minix ko naman na dark skin tone at saka maroon, medyo naiiba dun sa una nating kinulay na maroon. Talagang meron siyang pagkakaiba. Hindi lang siguro masyadong kita dito sa video. Tapos siyang labi na yan, beblendingan natin yan ng dark skin tone. Bahagya lang dun sa pinaka light na parte nung labi niya. Ayan, dark skin tone po yung ginamit natin dyan para magkaroon ng transition. Tapos mamaya mag-highlights naman tayo dyan para mas lumitaw yung pinaka detalye na ginagaya natin dun sa pinapagawa sa atin na portrait. So ganun lang ang diskarte ko dito, pero hindi ibig sabihin ganito lagi yung kulay na gagamitin nyo. Depende pa rin sa kinokopya natin. Minsan kasi ang gamit ko naman sa ganitong part, dark magenta o na may mix ng brown tsaka maroon. Minsan naman light magenta, minsan red orange, iba-iba, depende sa kinokopya natin. Etong pang ibabaw na part ng labi niya, ginamitan ko to ng dark skin tone. Tapos mamaya yung ilalim na part ng pang ibabaw niyang labi, tatapangan natin ng brown. Ayan po, na shade ko na siya ng brown, yung pinaka pang ibabaw na labi niya, tas yung ilalim na part nun. So dito, ito yung sinasabi ko kanina na hahaguran ko siya ng light na wash lang para pumantay yung sugat, at saka gawa rin nung kinokopya natin, medyo dapat po may hagod talaga siya ng light gray bago natin i-highlights mamaya para mas mabuhay natin yung detail dun sa ipin niya. Dito naman sa detail ng ilong, hindi natin kailangan solidan ng pag kinuha natin yung mga shape ng ilong niya, yung mga butas ng ilong, hindi natin kailangan isolid agad kasi mahirap po maghabol pagka na-isolid natin. Gamit lang doon 3RL. Sa ganito, sa kilay 3RL lang din po gamit ko. Tapos medium wash at saka solid black po yung ginamit natin na kulay dito sa kilay niya. Babasi kayo dun sa sa kinokopya yung portrait. Hindi po kailangan laging black.
halimbawa sa kilay laging black, hindi po pwede yung ganoon. Dapat bumase po tayo sa kinokopya natin para hindi po tayo lumalayo dun sa ginagaya natin. Ito naman, hinahaguran ko naman na siya ng Magnum. Gamit ko po dito 9 Magnum, pero kanina kinuha ko na yung shape ng mata ng 3RL. So pagka ganon, liner yung ginamit mo, medyo solid po yung dating niya. Kaya pinapatay ko siya ng ang gamit Magnum. Pwede kayong gumamit na mas maliit kung medyo nalalakihan kayo sa size na gamit nyo. Pwede kayong gumamit ng 7M1 o 5M1 kung hindi kayo sanay gumamit ng mas malaki talaga. Pero ako sa lagi kong paggawa nito, talagang sanay na akong gumamit ng mga ganong size ng needle para patayin yung pagka-solid nung mata niya na nilinyahan natin nung una. So dito sa mukha, gamit ko na dito light flesh tone. Tapos kung mapapansin nyo, yung sa kabilang pisngi, may part doon na parang open lang siya, pero hinaguran ko rin po siya ng light na flesh tone na saglit na hagod lang para pumantay lang yung sugat. Tapos mamaya mag-highlights din ako dyan kasi parang yan yung reflection nung niya nung pisngi. Tapos ang gamit ko na po dyan sa part na yon, round Magnum, para malambot lang po yung pasok ng tinta, para hindi masyadong maging matapang yung pasok. Kasi minsan ang nangyayari pagka gumamit ka ng Magnum, parang nasusunog yung tawag dito, yung ginagawa natin pag gumaling, parang sobrang tapang niya. So ito, gamit ko sa highlights 3RL lang. Dito sa mata niya, light na gray lang po ginamit ko dyan. Hindi po siya puti lang, light gray po ang ginamit ko dyan. Pero na-shade ko na rin yan, yung medyo light na part ng mata niya. Sinade ko na yan ng wash din kanina, medium wash. So ito na yung ating finished product. Tapos nilagyan na lang natin ng konting background kasi yun ang request ni client, na gusto niya kahit pa paano may konting background. So bahala na daw akong dumiskarte kung anong klaseng background yung gagawin ko. So ayan po yung ink na yan, yung kulay na yan, yan po yung natira dun sa sinaling kong ink na pinanggawa ko sa labi. Tapos nagmix lang ako ng white para medyo mag-light siya ng konti, para hindi naman kamukha ng kulay ng pinakalabi niya, kasi sayang kung hindi ko gagamitin. So ayan, nilagyan na natin siya ng aftercare bago natin na balutan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Nats Galarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat po.